Yo, what's up? This is GDPX. Welcome sa ating another video, and this time ay tuturuan ko naman kayo kung paano gamitin itong MBIB MK20 natin. Pero sa video na to, ang ituturo ko lang sa inyo yung mga importanteng basic operations na dapat alam ninyong gawin dito sa ating MBIB MK20. Alam nyo ba, mahalagang matutunan natin kung paano nga ba natin ino-operate at kung paano nga ba paganahin at gamitin yung mga multiplex pedal natin, especially itong MBIB MK20 natin. Dahil kadalasan, napapansin ko kasi sa mga MBIB users natin or any users na multiplex ay binabaliwala nila yung mga guide natin, especially yung manual. Or minsan naman ay tinatamad sila manood ng mga tutorial. So ang nangyayari ay hindi nila alam kung paano gamitin yung mga multiplex pedal nila, especially itong MBIB MK20 natin. Kaya ano pa hinihintay natin? Tara, tuturuan ko kayo ng mga basic operations dito sa ating MK20. Unahin muna natin ang ating interface kung saan tayo nagsasaksak ng mga iba't ibang klaseng cables dito sa ating MK20 natin. Sa input naman, dito tayo sasaksak ng ating gitara. Sa MIDI naman, kapag meron tayong MIDI device, dito tayo sumasaksak sa MIDI natin. Sa earphone or headphone natin, dito naman tayo sumasaksak kapag gusto natin ng silent playing. At sa output naman tayo, meron tayong dalawang klaseng output, which is yung left and right channel, which is itong L naman natin ay nakamono. Next naman tayo dito sa ating USB, dito tayo nagcha-charge ng ating MK20 natin. Kulay red kapag ito ay nagcha-charge at kulay red din kapag ito ay hindi pa fully charged. Kulay green naman kapag full charge at ready na itong tanggalin ang ating charger. Dito naman tayo sumasaksak ng ating USB Type-C natin para i-connect ito sa ating laptop or computer kapag gusto natin mag-update ng firmware o gumamit ng mga MFX application at iba pa. Ito naman switch button natin ay dito ino-operate para mag-switch off and switch on ng ating MBIB MK20 natin. Ayan, alam nyo na kung ano yung mga purposes ng mga interface natin. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano tayo mag-save preset at swap preset. Unahin muna natin kung paano tayo mag-save ng ating mga presets. For example, gumawa kayo ng preset na Boston Drama. Ito yung mga settings natin. Satisfied na kayo dyan. Gusto mo siyang i-save. Paano siya gagawin? I-hold mo lang tong paranab natin. Tapos pupunta ka na sa save mode natin. Tapos itong mga knobs natin, knob 1, knob 2, and knob 3, ang gagawin naman ng knob 1 natin ay magpipili siya ng letters na gusto niyang ipalit. Tapos itong number 2 naman natin, dito tayo pipili ngayon para mapalitan yung mga letter na gusto natin palitan. For example, itong letter T, papalitan natin siya ng X. Ito, punta tayo sa second knob. Ayan. Palitan mo siya ng X. Tapos itong number 3 naman natin, na knobs natin, ay magpapalit siya ng kulay. Pipili kayo ngayon ng kulay na gusto nyo para sa inyong preset. For example, kulay green. Okay na kayo dyan. Ngayon, ang gagawin naman natin dito is itong mga controls natin dito. Ibig sabihin ng ABC, kapag A naman ay caps lock and small caps. Control B naman kapag tayo mag-space. Ayan, makikita na nag-space siya. Ngayon, ang gagawin naman natin ay itong Control C para i-delete yung letters na gusto natin i-delete. For example, ayan, gagawin natin ay itong S. Para i-delete yan, punta ka lang sa Ctrl C. Ayan, nag-delete na ang ating letter S. Ngayon, paano siya isi-save? I-click mo lang ng isang beses itong paranab natin. And press home to exit. Ang susunod ko naman na ituturo sa inyo ay kung paano tayo mag-swap ng ating preset. Kung makikita nyo sa number 2 ko, ay Boston Drama pa rin. Pero, ang gusto kong i-swap sa kanya, which is yung GD pattern natin, number 4. So, ang gagawin lang natin ay pagpapalitan lang natin sila nang hindi na di-delete ang ating preset. Paano natin gagawin yon? So, balik tayo sa Boston number 2 natin. Tapos, ang gagawin naman natin ay punta ka ulit sa save mode natin. Hold mo siya. Tapos, hold mo lang ulit hanggang sulabas yung swap to. Ayan, pipili kayo ngayon kung anong preset number gusto nyo i-swap. For example, yung Boston Drama, isa-swap mo siya dun sa preset number 4, which is yung GD pattern natin. So, paano siya gagawin? Pili kayo dito gamit ang paranab natin, which is yung GD pattern natin, number 4. Ayan, ito yung number 4 natin na GD pattern. Magpapalitan lang sila ni preset number 2, Boston Drama. So, paano siya isa-swap? I-click mo lang itong paranab natin ng isang beses hanggang sa makita nyo yung swap okay. Ayun, yung kanina, yung GD pattern natin, number 4, ay naging Boston Drama na. So, kailangan dapat ang mangyayari dito, yung preset number 2 natin, which is GD pattern na. Ayun, which is nangyari na ngayon. O diba, ganun lang kadali kung paano tayo mag-save and swap presets. Ngayon, ang susunod ko naman na ituturo sa inyo kung ano nga ba yung mga purposes ng mga knobs natin dito.
Ang susunod ko naman ituturo sa inyo ay kung paano nagwo-work ang ating mga knobs dito. Itong para knob natin ay dito mga knob 1 hanggang 3. So itong para knob natin, ang gagawin niya is to select or enter. For example, dito kayo sa effects. Pipili kayo ng mga effects na gusto nyo dito. Paano natin gagawin yon? Galawin nyo itong para knob, ikot-ikutin nyo lang dyan. Tapos, para mag-enter siya at mapili nyo yung effects na gusto nyo, for example, octave, ang gagawin nyo, i-click nyo lang ng isang beses. Ngayon, para mag-save siya or mag-exit siya, punta lang kayo sa home. Ayan, another thing na ginagawa ng para knob natin. For example, dito tayo sa amp natin. Kung makikita nyo dyan, meron siyang 1 hanggang 3, di ba? So, para mapunta siya sa page 2 and page 3, ang gagawin nyo lang ay click nyo lang ng isang beses. Isang beses pa para sa page 3. Ayan. Tapos, para bumalik sa page 1, i-click nyo lang ulit. Ngayon, next naman natin, itong mga knobs natin na maliliit dito. So, paano siya nagwo-work? Lagi niyang tatandaan na lagi magka-partner ang ating knob 1 to block 1, knob 2 to block 2, knob 3 at saka itong block 3 natin. Ito, tignan natin. O, diba? Kapag ginagalaw ko yung knob 1 natin, ang gumagalaw yung block 1. Kapag itong knob 2 naman, ay itong block 2 natin. Knob 3 naman kapag itong block 3 natin. Ganon nagwo-work ang ating knob 1, knob 2, and knob 3 natin. At ganon din ang nangyayari sa ating mga other effects dito. For example, itong knob 1 natin, naka-indicate siya dyan. Laging magkapares yan, laging magka-partner. For example, gain. Yan ang gagalawin mo. O, diba? Laging magka-partner yan, laging magkasama yan. Laging yung tatanda na ganun nag-ooperate at ganun nag-work yung mga knobs natin dyan. Ito pa, may tuturo pa ako sa inyo tungkol dito sa mga knobs natin. Ito medyo nakakalito sa una, pero pag-aaralan nyo siya, pauli-uli nyo siyang gagamitin at gagawin, matututunan nyo siya. So, anong ituturo ko sa inyo? May kita nyo dito sa ating knob 1 or block 1 natin, diba? Gain, pan, master volume. Paano natin yan papalitan? So, punta lang kayo sa set, tapos click nyo ulit yung set natin, may kita nyo yung control. Ayan. So, para ma-next natin siya, ma-control natin siya, para knob ang gagamitin natin. Click, press, ito, para mag-enter siya, tapos pipili kayo ngayon dito kung anong knobs ang gusto niyo. For example, yung knob 1 natin ay gain, di ba? So, gusto ko siyang palitan ng preset volume. So, tara, ganito siya gagawin. Set ulit, punta kayo sa control, knob 1, tapos makikita nyo dito, marami siyang effects na pagpipilian. Diba, ang gusto natin, preset volume. Ito ang pipiliin ninyo. Tapos, click lang natin yung para knob to enter. Tapos, exit tayo. Ganun lang kadali ang ating preset volume. At kung paano palitan yung mga knobs natin. Sige, mag-explain pa ako ng iba dito. For example, gusto ko makontrol yung gain ng aking amp using the knobs here. Diba, hindi ko na kailangan pumunta sa aking pinaka-amp mismo, section natin. Gusto ko, nandito na ako sa screen display mismo. Pero ang gusto ko ay makokontrol ko na agad yung settings ko using this one kapag nasa screen display ako. So, ang gagawin natin, set ulit. Gawin lang natin ulit yun. So, knob 1, may kita nyo dito, may mga effects, noise gate, distortion, amp cab. Diba, ang gusto natin palitan or makontrol natin which is yung amp natin na gain. So, punta kayo sa amp. Tapos, makikita nyo dito, ito yung mga settings ng ating amp section. Ayan, di ba ang gusto natin galawin, yung gain? Ayan, pipindutin nyo lang at pipiliin nyo lang yung gain. Isang press lang sa para knob. Ako, ang ginagawa ko, hindi ko na ginagalaw itong minus at itong max natin. Tapos tara, tignan natin kung ano yung mangyayari. Anong nangyari na ngayon, yung gain. Ang kinokontrol nito ngayon ay yung amp natin. Tara, tignan natin. Try natin ilagay sa 20. So, kailangan ang mangyayari dapat dito, 20 gain din yung amp natin. O, diba, ganun din, nakokontrol natin yung gain ngayon ng ating amp using the knob 1. Sige, try pa natin ng iba pa. So, for example, itong pan. Gusto ko siyang i-control ng ating cab. Ayan, papalitan natin siya. Diba, pan yan, number 2. Yung block 2 natin, kukontrolin ng knob 2. Ayan, palitan natin, gawin natin cab. So, punta ka lang sa set, control, tapos knob 2, punta ka sa cab. Ito yung mga settings ng cab natin. Ngayon, ang gusto mong kontrolin, yung level ng ating cab. Sige, press natin yan. O, diba? Tapos wala na akong gagalawin dyan, click natin tong home to exit. O, ang kinokontrol na ngayon dyan, which is yung cab ng ating, ito, yung sa cab natin, level ng kinokontrol dyan. So, tara, check natin. Gawin natin 100. So, kailangan kapag 100 yan, 100 din dapat level ng cab natin. O, diba? Nagsisync siya ngayon. Pumaparehas siya ngayon. At gano'n nag-work yung other features dito sa mga knobs natin. Dito sa knob 1, knob 2, and knob 3 natin. Ngayon, alam nyo na kung ano yung mga purposes na mga knobs natin dito. Next naman natin ay itong mga effects modules natin kung paano sila pinapagana at gamitin.
Ang next ko na may tuturo sa inyo ay itong mga effects module natin. Especially kung paano tayo mag-change arrangement dito. So tara, ituro ko muna sa inyo kung paano tayo magpapalit ng ating chain dito sa ating MK20 natin. So para magawa yun, press mo lang yung home. Tapos for example, itong amp ko, gusto ko siya gawin na distortion amp and cab. Paano natin gagawin yon? So gagamitin mo itong paranab para ikutin at pumili ng effects na gusto mong iayos. For example, distortion amp and cab. So, piliin mo lang itong amp, isang press. Kapag nag-orange na yung ano natin dyan, out na, ibig sabihin, nakagrab na yan. Para i-drag natin siya, ayan, ikutin mo muna kung saan mo pesto ilalagay. Diba? Distortion, amp, and cab. Tapos, isang click para madrag natin siya. At check natin dito sa chain natin. O, diba? Nandyan na siya yung amp natin and cab natin. Dako naman tayo kung paano natin kontrolin yung mga effects natin dito sa effects modules natin. For example, dito sa amp natin. Ayan, ulitin ko para ma-next natin yung mga pages natin ay gagawin mo lang itong paranab. Lagi nyo tatandaan itong paranab natin is to select and enter. For example, pipili ka ng amp dyan, ikot-ikutin mo lang dyan hanggang sa makuha mo yung amp na gusto mo. Ayan, para ma-next page mo naman siya ay ito, i-click mo lang siya. O diba? Kasi ito naman yung mga knobs natin is to control yung mga block natin dito. Ayan, para ma-control mo siya. At para ma-on and off mo naman siya, may iba tayong way para ma-on natin siya. So, punta tayo sa home. Ayan. Itong control C naman ay para ma-next natin yung mga effects na pipili natin. So, babalik siya sa effects. Ngayon, pipindutin naman natin ito para mag-on and off siya. O, diba? Ito, on and off. Ito, medyo specific siya. Medyo matagal siya i-on and off. Pang gawin nyo na lang ay punta kayo dito. For example, naka-off, i-off natin tong mga ano natin, mga naka-on. Ayan, I think naka-off naman na lahat. So, try natin i-on. Ito lang gamit natin para mabilis. Okay, mabilis siya, di ba? Na-on natin siya ng mabilisan. Hindi na natin gagawin yung pupunta pa kayo sa home, tapos pipindutin yung B, yung control B natin. Meron pa tayong other way para mapatay yan. Ito, medyo matagal din siya kasi i-hold mo naman siya. Para ma-off mo yung effects natin, hold mo lang, and ma-off mo siya. Medyo matagal nga lang siya, di ba? Oh, para ma-on mo din siya, ganun din gagawin mo. Hold mo lang ulit. Oh, 'di ba ganun lang nagwo-work yung effects module natin dito. Next naman natin ay itong mga controls natin dito, yung mga foot switches natin. Ang ituturo ko sa inyo ay medyo nakakalito or minsan mahirap intindihin. So, sundan nyo na lang maigi ituturo ko sa inyo para alam niyo kung ano yung mga gagawin natin dito sa mga controls natin dito. Tara! So, alam nyo bang itong mga control A and B and C natin ay marami pa siyang pwedeng gawin. So, for example, ito, A plus B, ibig sabihin tuner. O, diba? Tuner siya. Tapos, kapag B and C, ibig sabihin looper. Diba? Pero may shortcut tayong gagawin dyan. Mamaya na ituturo ko sa inyo. Pero ang ituturo ko kasi sa inyo ay itong mga controls natin or mga foot switches natin na may iba pa silang kayang gawin na hindi lang default settings, no? So, ang gagawin natin dito ay meron tayong tatlong foot switches dito, A to C. I-explain ko naman sa inyo kung paano nag-work ang mga foot switches na yan. Kung makikita nyo sa ginawa natin, ito yung mga default. For example, ito, preset up and preset down. Diba? Tapos ito naman sa ating foot switch C or control C, ay kapag i-hold natin siya, mapupunta tayo sa preset list. Ito yung mga listahan ng mga preset list natin. Diba? Naka-default pa yan. Pwede nating palitan yung mga naka-default dito sa atin. So for example, punta kayo sa set. Ayan, i-explain ko kung ano yung nilalaman or paano iintindihin yung mga preset -1, preset +1, and top natin. So, dito sa ating ito, ayan, doon sa amp section natin, ibig sabihin yan yung foot switch A or control A natin. Itong preset -1 and preset list natin. So, itong preset natin, click yan. Ito naman preset list ay hold. Okay? Itong top tempo natin, ayan, nasa control C tayo. Ibig sabihin, kapag isang click lang, naggagana dyan yung top natin. Kapag hold naman, preset list. Sige, try natin dito sa ating delay. Diba, ang nakasulat doon sa ating control C natin, top, diba? Kapag click, top. Kapag hold, preset list. Try natin sa delay. Ayan, kapag top, ayan, nagbabago yung time natin, yung top tempo natin. Tapos kapag hold naman, preset list. O, diba? So, paano nag-work yun? Paano din natin siya papalitan? So, ganito ang gagawin natin. Kung makikita nyo dito sa ating control A and control B, diba ito, preset down. Ito na, preset up. Paano mo gagawing tuner instantly? Diba kapag mag-tuner ka, hold mo pa yan. Medyo matagal ng konti.
Ngayon, ang gusto kong gawin, isang click ko lang dito sa Control A or Control B or Control C, alin man ang gusto ko dyan, isang click ko lang, nandun na ako sa tuner. So tara, ganito ang gagawin ninyo. Punta kayo sa set, set ulit, tapos Control. Tapos makikita na dito, meron tayong mga Control A, Control B, and Control C. So ang gusto kong gawin tuner mode, instantly, si Control A. Ayan. Tapos pipili kayo dito ngayon. Kanina, yung default natin, naka-preset -1. Meaning, bababa siya ng preset, magbabawas tayo. Ngayon, ito naman, gagawin ko siyang tuner. Ayan, makikita nyo, click. Ibig sabihin, isang pitik lang. Isang click mo lang, nandun na agad. Magpa-function na siya agad, mag-activate na siya agad. So, for example, tuner. Tapos, ayun, naka-tuner na, di ba? Ang gagawin natin, i-click natin to. So, dapat, ang mangyayari dyan, kapag press ko tong Control A natin, tuner na agad. Ito. O, diba? Instant na siya agad. Hindi mo na gagawin yung ito, yung dalawang A and B natin. Matagal. Diba? Ang gawin mo, isang click lang. O, diba? Napakabilis. Ganun din sa mga ibang controls natin dito. Tapos dito, naging tuner na din siya. Ulitin ko, kapag itong mga first block natin dyan, tuner, preset, +1 and top, yan yung mga click natin. Kapag dito naman sa mga baba, yan yung hold natin. Diba? So, try pa natin sa iba. So, let's try the control. Tapos, sa Control A ulit. Kanina, tuner ito. Isang click lang yon. Tapos, ito naman, ay pwede nating pumili. Pwede tayong pumili dito. For example, looper. Diba kanina, yung looper natin, kailangan daw i-hold yung B and C. Ngayon, gagawin ko siyang isang click lang, nandun na ako sa looper. Pipiliin ko yung looper. Ayan, i-click mo lang yung para na to enter. Press home to exit, tapos dapat looper na to. O, diba? Naglo-loop na siya ngayon. Kung makikita nyo din dito sa ating Control A or put switch A natin, naging looper na din siya. Diba? Tapos itong mga amp gain, makikita nyo din dyan, yung ginawa natin kanina, diba? Ito, yung sa amp natin. Doon sa pan natin kanina, naging cab, diba? Pero ito, binalik ko siya sa pan natin. At ganun kung paano gamitin yung mga controls natin dito using the set. Ayan, dito tayo magko-control kung may gusto kayong kontrolin dyan. Ayan, dito kayo pupunta sa set natin. Ngayon, paano naman kapag may gusto kang controlling na effects using the expression pedal? So, for example, itong expression pedal natin, naka-volume pa rin yan. Preset volume yung kinokontrol niya. Pero, itong MK20 natin, hindi pa siya calibrated. Pero, i-explain ko na lang siya kung paano gamitin para makontrol natin mga effects natin dyan. So, una, punta ka lang sa set. Ulitin mo lang yung ginawa mo kanina. Control. Pumili ka ng pedal. Ito naman, ay pipili ka dito kung ano yung gusto mong makontrol. For example, gusto ko makontrol yung delay. Yung time naman ang gusto kong makontrol using the expression pedal. Tara, check natin. So, ayan siya. Click natin, tapos check natin siya ngayon. Kanina, preset volume na kukontrol natin expression pedal. Ngayon naman ay ito. Delay na siya ngayon. Time na ngayon yung nakokontrol natin, di ba? Kasi nga ginawa natin yung kanina para makontrol natin yung mga effects natin dito or mga other features pa dyan. At dito na tatapos ang ating video, o di ba? Ganun lang kadali kung paano gamitin ang ating MK20 natin. At ito, part 1 pa lamang tayo. So wala pa tayo sa pinakadulo talaga. So abangan nyo pa yung mga part 2 natin, part 3 na pwede nating maituro sa inyo. At ayan, sa mga MK20 users natin, abangan nyo palagi yung mga videos na i-release natin dito para matutunan ninyo kung paano gamitin ang ating M-Wave MK20. At bago natin tapusin itong video na ito, kung naghahanap kayo ng budget-friendly na multi-effects pedal or sabihin na natin kapos kayo sa budget, nire-recommend ako itong M-Wave MK20 natin. So isa siyang multi-effects pedal na marami siyang advanced features, especially yung mga effects natin dito. So ito nire-recommend ko para sa inyo. At kung gusto nyo mag-avail ng ating M-Wave MK20 natin, available yan sa ating Aero Supply. At syempre, don't forget to use our voucher code na GDFX para magkaroon kayo ng discount. This is GDFX and keep rock on. Let's go!